please rise the Honorable Rosalie Loyola, presiding the first special session of the Sangguniang Bayan. The Chair now calls the first special session of the Sangguniang Bayan into order. Ang balangutan, English Representation. Salamat pagkira sa lahat. Sa pinagpapasalamat sa mga ito dahil kasi po kami dito po sa Section Hall na maayos dito sa Sangguniang Bayan. Sana po gabayan po kami sa pag-uusapan dito po sa special session dahil napaka-importante po ito sa bayan ng Silang, lalo po sa mga taga-Silang. Maraming salamat po. Okay, Mr. Secretary, will you please call the roll? Honorable Aiden Paul Pilangide, Honorable Ferdinand Amutan, Honorable Luis Batingal Jr., Honorable Nestor Patawe, Honorable Alan Tolentino, Honorable Alfredo Toledo, Honorable Ronilo Donesa, Honorable Luciano Jesus Jr., Honorable Francisco Paolo Crisostomo. We have 9 members present, Your Honor. 8 members present, Your Honor. Okay, so we have enough quorum to legally transact this first special session. This special session, anyone who would like to take advantage of the privilege hour? Hearing none, we'll proceed with the first reading or reference of business. Under first reading or reference of business, we have number 1, transmit a letter addressed to the Sangguniang Bayan ng Sinang from the Municipal Mayor to hold a special session requesting for an SB resolution authorizing her to represent the municipality and to sign for and in its behalf in the Memorandum of Agreement between Asia United Bank in relation to the municipality's loan application for the construction of the new municipal building in Barangay Biga, Silang, Cavite. So this is a special session for based on the request for an SB resolution authorizing our municipal mayor to sign for and in our behalf in a memorandum of agreement between Asia United Bank in relation to the municipality's loan application for the construction of the new municipal hall building in Barangay Biga, Silang, Cavite. Before we proceed, may we know the urgency of this special session? Is this very urgent? Kasi bakit sa special session and not in a regular session? What can the chairman of the Committee on Rules say about this? Madam Presiding Officer, we received and transmitted a letter from the Office of the Mayor yesterday asking us to hold a special session. So we presume that this is an urgent matter. This is an urgent matter considered by the Office of the Mayor. I also believe, Madam Presiding Officer, that this is urgent, considering po na pwede po magkaroon ng paghinto po sa paggamit po ng paghinto po ng pagawing bayan dulot ng
parating na halalan. So, inihahabol ito sa election ban? Yes po, Madam Vice Your Honor, may I collect a good gentleman from Puok, Your Honor. With respect to your question, Your Honor, of course, we don't know the wisdom of the municipal mayor, although it is her inherent right, pursuant to that of our internal rules, to call upon a special session, whatever her reasons are, or whatever her wisdoms are, sa kanya na po yan. Ngayon po, ito pong contrary to what the good gentleman from Puok has earlier said, wala naman nung sinasabi na ihahabol ito sa susunod na halalan. Tatapwat, kung tatagalugin po natin, tatapwat, ito pong municipal building ho natin ay nasa AIP ho natin ng isang taon. So maybe the earthing system, dahil tapos na po yung first semester ng taon which ended last June 30. So second half na to ng taon. So if you will, alam ko po, since ako po yung author ng resolution na to, mahaba itong proseso ito. So this is just a start. So mahaba pa ito. So ito po ay babalik pa po sa atin at ito lang po ay itong memorandum of understanding or agreement as I will earlier, later will explain ay isa lang pong unang step pero wala pa ho ito. Kumbaga ho, initial pa lang ho ito just to get the ball rolling, Your Honor. Kaya nga ho kaya think ko, ito naman ang personal opinion ko, kaya may urgency dahil second semester na po ng taon ay hindi pa natin na-implement yung isang nakalagay sa ating annual investment plan kung saan tayo po ay magtatayo ng municipal building for the fiscal year 2015, Your Honor. Yes, actually, marami although it's, as you have said, it's included in the annual investment plan, pero maraming projects and programs ang kasama sa 20% development plan. Actually, mga noong 2014 pa, 2014, 2015, 20% development plan na supposed to be yun yung mas immediate na dapat natin pinagtutuunan ng pansin at na uumpisahan ang hindi pa nauumpisahan. Bakit kailangan na bakit hindi muna yun ang unahin natin yung projects and programs included in the 20% priority projects. Kasi marami doon na meron sa 2014 pa ang hindi nakakasama. Bakit kailangan, actually itong construction ng municipal hall ay hindi kasama sa 20% priority project. So, Your Honor, as I answer to your question, sabi ko nga earlier, I don't question the wisdom of the municipal mayor. The municipal mayor has an inherent right, whatever policies and what she wants to implement, Your Honor. I think she deems that this is proper for our town, being the chief executive, and therefore, since pinasok ko ito sa Sangguniang Bayan, and then dapat tulungan or dapat to we should act upon it. Otherwise, we will be held liable kung hindi natin pagawin yung kanyang transmittal letter, Your Honor. So, yung wisdom niya. yes, ang sa akin is making a loan worth 200 million pesos is a very sensitive issue, and also maraming kasi yung purpose nito nga is to be used for the construction of a new municipal hall building, Your Honor. which we can consider a vanity project. And without proper study and public consultation, I think
it's not a proper thing to do. Maraming mga Yeah, problema. Wait, pakipatapos ng presiding officer. Our town and our people has so much priority needs. And of this moment, like yung mga basic health care, laging walang gamot ang mga centers, yung proper comprehensive waste management. Meron tayong Smoky Mountains, garbage sa lalaan, mga basurang hindi namamanage ng ayos, mga problema sa pabahay, at marami pang priority needs ng ating mga kababayan. So, do you think, tatanungin ko yung bawat isa, do you think it's proper na pagtuunan natin ng pansin ang pag-utang ng 200 million pesos para sa isang vanity project ang pagpapatayo ng isang municipal hall? Ano ba ang immediate need nito? Kasi sa akin palagay ay parang hindi ito urgent matter sa ang pag-utang ng 200 million pesos para sa pagpapagawa ng isang municipal hall building. So may we hear from Honorable Vilamide? Madam Presiding Officer, I want to hear the presentation of the good gentleman from Barangay Cuatro so that I would be enlightened. So to me, Madam Presiding Officer, let's move forward and hear the speech of the good gentleman from Barangay Cuatro. Bago po natin pagdesisyonan kung dapat po ba natin aprobahan ang resolusyon na ito. Gusto kong marinig, ano yung sa tingin mo yung purpose or yung reason ng pagdinig nitong ating special project, special session? That's my point, Madam Presiding Officer. We are now discussing the matter, we're now discussing the value of the matter. My point, Madam Presiding Officer, is let's have first a presentation of the good gentleman so that we'll be more enlightened to discuss it. I will give him enough time. So I will give him enough time. I just want to hear the reasoning of each one of you. Are you in favor of this special session para lang pagloan ng 200 million pesos? I believe, Madam Presiding Officer, the wisdom of the municipal mayor. So I would like to hear the presentation of the gentleman from Barangay Cuatro. After that, I will decide if I will vote or not for the approval of this draft resolution number PL-025. Thank you, Madam Presiding Officer. Okay, may we hear from Honorable Amutan. Kung alam ko ba ng bawat isa ang ibig sabihin ng special session na it is for the para sa kagalingan ng mga mamamayan. Diba? Kung may urgent pangangailangan ng ating gagawin na pag-aproba ng 200 million na pag-pass ng resolution. Thank you po. Kung tatanungin, sabi nga po ninyo, marami pong budget ng mga nangangailangan po ng budget. Nakikita ko naman po, meron po nakalaang budget po, yung po nabanggit po iba po mga project. Kanunahan po, pati rin po sa rin mga barangay, may kanyang pong project, kung may sarili pong pondo, ano pong mga project. Sa nakikita ko lang po, matagal naman natin po napapagtuunan ng napasin po itong munisipyo na on. At talaga po ang sinasabi po nga po ng mga tao, kung pwede nga lang po ilipat karoon na po yung atong paradahan. Kaya nga po minsan ayaw po magpunta po ng munisipyo ang mga tao ay wala po ng mga paradahan at talaga po napaka-skip na. At kita naman po natin na yung pong umpisa pa po doon sa may Tiamson hanggang doon po sa may labas ng simbahan, nagkakatrati po masakyan gawa po yung mga nagpupunta po sa munisipyo. Yun po nga po palagay. Salamat po. Okay, we hear from Honorable Batingan. Magandang hapon po. Sa palagay ko naman po, hindi naman po tayo ilalagay ng ating butihing mayor sa mga ganitong alangan sitwasyon. Siguro naman po, sa tingin niya po at sa tingin naman po ng nakararami, ay mas maigi nga pong makapag-construct po ng bagong building ang ating pong munisipyo. Kung gaya nga po na sinabi ni Konsehal Amutan, masyadong congested na po itong bayan.
itong pong bayan. So siguro po mas maganda nga po na makapagpatayo ang ating ng bagong munisipyo. I just want to remind each one of you na naipasa natin yung EIP na walang discussion on the construction ng new municipal hall building. And wala ring proper study and proper public consultation on this matter. So, siguro, sa akin, mas maganda before we talk about pag-utang ng 200 million, ang mas maganda is magkaroon muna ng proper public consultation on this. Kasi mahirap po na basta tayo magdadagdag ng utang na matagal na taon na babayaran ng ating bayan. Is it really a priority project or is it a vanity project? So dapat bilang siguro elected officials, pag-aralan natin mabuti ito. Kung tayo nagkamali man na naipasa natin ang AIP na walang tamang pag-aaral, siguro time to rectify on this. Di ba? Pag-aralan mabuti, magkaroon ng public consultation on this. Kasi hindi po biro-biro na magkaroon ng utang na 200 million pesos na bayan ang magbabayad for this vanity project. So, okay, may we hear from Honorable Patawe. Magandang umaga po. Magandang hapon po, Madam Sign Officer, sa mga kasamahan ko po siya. Siguro po, napanahon na para po magpatayo ng isang municipal hall. Yun nga po, nabanggit po ng ating pong gentleman from Lalan and yung Consial Julian na medyo congested na po tayo dito sa ating lugar po na katatayaan ng ating pamahalaan. Kaya po, ako po ay isa sa mga susuporta na talaga po napanahon na po para po mapalipat ang ating pamahalaan. Okay, may we hear from Honorable Tolentino. Magandang hapon po sa ating lahat. Kasama ko ang aming mga pusihan, hindi po sa ating presiding officer. Ang sa akin po, alam po naman natin na talagang kailangan din natin na may saayos ang ating pamahalaan bayan. Pero meron pa rin ako napapansin sa ating bayan na marami pa tayong kakulangan na pwede naman natin ilagay o paglagyan gaya po ng pagpapatayo ng National High School. Yun po lang ang napapansin ko na pwede naman nating pagtuunan ng pansin. Yun lang ang aking masasabi. Okay, may we hear from Honorable Toledo. Isang mapagpalang araw, isang magandang hapon po sa ating lahat, sa aking kasamahan dito sa Sangguniang Bayan, at lalo tigit sa ating presiding officer. Ito po ay isang privilege, but please allow me to speak. No, part ito na before we have the discussion. I just want to hear from Because, Madam Presiding Officer, we are only in the privilege. Before we discuss, I just want to hear from you. Okay. So, thank you. Please allow me to speak. Madam Presiding Officer at mga kasama ko sa Sangguniang Bayan, sa oras na ito ay may mga nakikinig at nanonood sa atin dito sa ating bayan sila. Sapagkat tayo po ay naka-live cable. Madam Presiding Officer at mga kasamahan ko sa Sangguniang Bayan,
Ang isang pag-unlad po ng isang lugar may kaakibat ng mga pagbabago. Una po, ng mga nakaraang administrasyon, sa tulong po ng ating butihing naging Mayor Aring Poblete, natayo po ang ating kapso. At isang karangalan sa mga taga-bayan ng Sinang na meron po tayong pinakamagandang kapso dito sa ating bayan. Natuloy po at nagagawa at patuloy na nagagawa ang mga farm to market ko. Nagkaroon po ng magagandang open canals sa mga barangay at nagkaroon po ng pagsasaayos ng ating pamilihang bayan. At nagkaroon din po tayo na matagal na nating ninanais na cover court sa Patio Medina. Yan po ay sa pagtulong-tulong ng ating pagpapasa ng mga resolusyon, pagpupondo sa ating bayan ay ating pong pagtulong-tulong ang maipatayo. Ang inyong lingkod ay pangatlong term na po dito sa Sangguniang Bayan. At ito po ay kinagagala ko na masabi sa oras na ito na ako po'y kabahagi ng legacy ng mga namuno at namumuno dito sa bayan ng Sinang hanggang sa pagkasalukuyan. Totoo po ng ating munisipyo na luma ay napakaliit po ang paradahan. At hindi po matatawanan at hindi natin may tatanggi na ang bayan ng Sinang ay patuloy po na umuunlad. At napakarami pong developer ang pumupunta at nag-i-invest dito sa ating bayan. Ang unang-una pong dinadaing ng mga taxpayer ay walang paradahan. At ang isa pong concern ng inyong lingkod ay dito sa binabantang pagkakaroon ng lindol na malakas. Hindi po tayo nakatitiyak sa ating old building. Ito po ay nakadesign sa malakas na lindol, huwag naman sana na darating sa ating bayan. Aantayin pa po ba natin ay sakripisyo ang buhay nating naglilingkod at mga empleyado ng ating pamahalaan at tigit ang mga taxpayer na patuloy po nga nag-i-invest dito sa ating bayan. Ngayon po, nag-offer ang ating probinsya na tayo po ay bibigyan ng tamang halaga para makabili ng lupang tatayuan ng bago nating pamahalaan. Ito po ay isang pagkakataon na sana ay wag na po nating palampasin. Napakagandang opportunity po ito sa bayan ng Sinang na tayo po ay nabigyan ng ating probinsya ng sapat na halaga para makahanap ng lupa na mabibili para mapapatayo ng ating bagong pamahalaang bayan. Ako po, personal, ikinagagala ko po at akin pong pinananalangin na sana ay magkaroon po tayo ng bagong pamahalaan bayan dito sa bayan ng Sinang. Di lamang po, Madam Presiding Officer at mga kasamahan ko, ang aking may babahagi. Maraming salamat po muli sa magandang hapon. Okay, may we hear from Honorable Danessa. Magandang hapon po sa inyo, mga presiding officer, sa ating mga kasamahan. For my own opinion, po, sa akin po bilang isang mamamayan dito sa Silang, especially na nandoon po ako sa Barangay Biga Uno, ay isa rin pong karangalan para sa akin na maitayo doon sa nasabing barangay namin ang nasabing municipal hall. Kasi siyempre, isang napakalaking opportunity po, hindi lang po sa bayan, maging po sa amin lang po sa mga taga-Biga, na baka po makaparoon ng mga hanap buhay doon na malapit sa ating munisipyo. Siyempre magkakaroon doon ng mga commercial complex, something na talagang kaigay-gaya, kumbaga pangganyak na rin sa iba nating mga karating bayan. Kaya po ako ay wala pong kaduda-duda o wala po kung kundi po talaga pong papasalamat din ako kapag ko naitayo agad yan doon sa aming barangay. Maraming salamat.
Okay, may we hear from Honorable Jesus. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po, ang inyong lingkod ay sumasang-ayon sa planong pagpapatayo ng bagong municipal hall at sumasang-ayon din po ako sa plano ng ating pamahalaan ng pag-loan ng 200 million sa AUB. Your Honor, sa halos 2 taon, mahigit 2 taon na po ako dito sa Sangguniang Bayan. At may mga experiences na po ako kung saan ay talagang napapailing na lang po ako. May mga pagkakataon po ako na ako'y papasok at pupunta dito sa SB Hall o kahit sa departamento dito sa ating munisipyo. It takes 10 to 15 minutes o minsan sobra pa para ka makahanap ng parking. At nakita ko rin po, yung mga bumibisita dito sa ating munisipyo, malaki ang naidudulot sa congestion ng traffic. So, isang issue rin po yung congestion dito sa loob ng munisipyo. So, meron dito po sa plano nating pagpapagawa ng bagong municipal hall ay yung pong ilang mga nirerentahan natin ng mga establishmento, maaari na rin po natin silang madala doon. So, makakatipid na rin po tayo. Isa pa, Your Honor, sa akin pong pagkakaalam ay ang 20% development fund ay ito po talaga nakaalat, allocate para sa mga pagawain natin. Based pa rin po doon sa ating annual investment plan. So, siguro po ay hindi sasapat naman ang ating 20% development fund kung tayo ay magpapagawa ng isang malaking municipal hall. At sayang na rin po, katulad nga po ng sinabi ni Consejero Fred, sayang naman ang pagkakataon since ang ating provincial government ay nag-commit na ng certain amount para po sa acquisition ng lote na pagtatayuan po ng ating municipal hall. Bibihira lang pong syudad at municipality ang siguro mabibigyan ng ganitong assistance. So sana naman po ay huwag nating sayangin pa ang pagkakataon. So sa akin po ay mas mainam na lang po na ma-monitor natin ng maayos ang paggamit ng pondo. Yung implementasyon po ng project, as soon as ma-submit nila ang mga plans and specifications, doon na lang po siguro tayo tumutok. So yun lang po at muli magandang hapon po. Okay, may we hear from Honorable Salsamo. 3 things, Your Honor. We should put order in this proceeding. But nevertheless, I will tolerate this mediocrity. Anyway, tatagalugin mo na po. Makakalangkot dahil ang halalan ay malapit na. Pero masaya rin ako dahil makakataon na lahat ng tao ay lumahok. Siyempre, kung tayo ay pinakamataas na pinuno, may mga idea ho tayo kung ano gusto natin gawin. Kanya-kanya ho tao. Hindi naman natin pwedeng sabihin kung ano gusto natin, ay yun na ang tama. Kung ano yung gusto ng isa, yun na mali. As long as wala kang ginagawang mali o irregular, at lahat yan ay nasa batas, policy making yan. So, policy making kasi napakahirap yan dahil decision making yan eh. It just so happen na kailangan uwan ng minsan ng mga issues na magagamit sa halalan. Ganun pa man, sabi ko nga, mamaya tatanong din natin sa ating secretariat kung dahil parang sa proceeding, sa parliamentary proceedings so natin, so kaula-wala ang pagkakataon ay mangyayari ho itong malungkot na mangyayari na kailangan tumano tayo sa ganito at wala naman sa privilege speech. Napaka-sensitive na issue. Ay, so kailangan marinig natin ang bawat isa. May tama hong proseso. It's tamang proseso to.
parang wala ko yata sa... Tamang proseso to. Wala ko sa order of business. Nasaan mo ba to sa... Ito yata yung consideration? Where, nandito tayo, before we start sa discussion, I would like to hear from all of you. Wala po nakalagay mo dito eh. Pasensya daw ang bayan eh. Talaga wala ko nakalagay sa ating order of business. Dapat o saan nakalagay. pag-aralan mo mabuti. Yes, Pwede magtanong. Okay, so pero saan mo nakalagay? tayo ay kailangan ng panuloy. Maglagay mo tayo ng... tapusin mo yung Hindi ko, dapat po kasi maglagay mo muna tayo ng order sa ating proceedings. Ngayon po, may internal rules tayo. May the Secretary read what is Section 38 of the internal rules. I am ordering the Secretary to read what is Section 38 of the internal rules. Okay, before the Secretary proceed, tapusin mo muna yung sinasabi. Oo. Sabi ko nga, ano nga, malungkot. Kanya-kanya tayo panalaw. Ngayon, maraming kritisismo. Nung ginawa ko, teka ko, nagsasalita ko ako. Nung kalinaw kayo nagsasalita ko. Okay? Nung sinabi ho natin nung araw na itong plaza natin, issue ganyan, ang dami reklamo. Pero sino ba nakikinabang ngayon? Taong bayan. Nung sinabi natin, nung araw, Kapsu, bakit ganito? Bakit ganyan? Sino ba nakikinabang? Taong bayan. As long as nasa tama, as long as nasa tamang proseso, kung ano man yung policy ng Chief Executive, kaysa tirahin natin ng tirahin, kung baga malay nyo, balang araw, kayo naman nung nasa pwesto, di-implement nyo kung ano yung gusto nyo. Ano ho ito eh? Democracy ho tayo, kaya nga may freedom ho kayo sabihin, kung ano gusto nyo sabihin. Ganun din ho, dapat ho ay may freedom rin ho tayo magsalita. So, sabi ko nga lang ho, yun naman ho pakiusap ko, kasi ho talagang may tamang proseso ang pag-conduct ng business sa Sangguniang Bayan. So, kung nasa tamang proseso ho tayo, let us proceed. Kasi ho, mangyayari ho dito, parang... Nasa tamang proseso tayo. Kaya nga. Kasi before we discuss ang isang result, dapat ay pag-usapan natin, ano ba, napaka-sensitive issue na to. Hindi basta magpapasa tayo ng isang resolution na hindi napapag-usapan ng ayos. Point of order, Madam Presiding Officer. May we finish first the speech of Honorable Paulo Crisostomo. Yeah, that's why we have a committee on rules. The chairman, if he wants to speak, because parang feeling ko may gray area, parang naguguluhan na ako bilang membro. Okay, please, proceed. O sige, tapos na po ako. Basta basahin mo nung secretary, what is I will direct the flow of the proceedings. Well, may motion po ako. May motion po ako for the secretary to read what is that on Section 38 of our internal rules. From there, then we will proceed. So, I have a pending motion. There's no second. So, ano po ang ating... we'll proceed with the... Presiding Officer, second the motion. Okay, so there's a motion. Those in favor of the motion, please raise your right hand. Okay, Secretary, please read the proposed draft resolution number PL-025. Now, my motion is for the secretary to read what is there in our internal rules, Section 38. Okay, so what's in Section 38? Section 38 says, the presiding officer shall be impartial, period. Your Honor, in this slide, it seems that the presiding officer has already said her sentiments toward this resolution, and it seems that she might be impartial, and therefore, she should inhibit herself from this proceeding, Your Honor. Okay, so ito ay ginagawa lang natin dahil ito ay napaka-sensitive na issue. Gusto kong
maliwanagan nyo, ito ay napaka-sensitive na issue. Baka kayo ay nakakalimot, meron tayong obligasyon sa taong bayan. So, okay, so we'll proceed with the... Your Honor, I will put it into motion again. It seems apparent that the presiding officer should relinquish the chair because of her impartiality. Now, if with 2/3 vote, I think this would hold. Pursuant again to the internal rules of our proceeding. Nakakalungkot ito dahil ito ay pera ng bayan. Itong ating gagawin. Wala akong regular po dito. So, it's up to you. I'm willing to relinquish this chair kasi I just want to put it in on record that I'm in protest of this special session for the discussion and passing of a resolution. But as presiding officer, I'm supposed to preside. But anyway, kung gusto niyo pang ipasa ito, walang due process, walang public consultation, I'm willing to relinquish my chair. But after, ito lang sinasabi ko sa inyo, after a thorough study, at something is illegal and anomalous on this, will come out on this, I will be forced to bring it in proper court for action. Shall we proceed? Let's take a 5 minutes break. Wala naman.